Sa makabagong panahon na ito, isang malaking banta na nga ba sa Russia ang kaibigan nilang China? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang iyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga makakapangyarihang bansa, ay ilan sa mga nakatatak na sa ating isipan ay ang United States, United Kingdom, Japan, Israel, at syempre hindi pwedeng hindi makasama dito ang Russia at ang kaalyado nitong China. Ayon sa mga eksperto ay naging matagumpay na ang China sa kanilang planong pagpapalakas ng kanilang military force, sapagkat dumating man sa punto na bumabagal ang pag-angat ng kanilang ekonomiya ay hindi ito naging hadlang para ihintudin nila ang kanilang pag-develop ng kanilang kagamitang pandigma. Hindi natin maitatanggi na napakalaki na ng pagbabago sa kanilang mga combat weapons simula noong 20s. Hindi rin naman ito magagawa ng China kung hindi sila natulungan ng ilang bansa, at ang isa na dito ay ang bansang Russia. At kung nakaabot ka sa bahagi ng video na ito, ay may nais lang akong itanong sa iyo. Isang malaking banta na nga ba sa Russia ang China? Type yes kung naniniwala ka na kakayanin na sila ng China. At no naman kung mas malakas pa din talaga ang Russia. I-pause mo muna ang video na ito at i-comment mo ang iyong opinyon. At ikumpara mo mamaya ang sagot mo sa paliwanag ko sa ilang bahagi ng video na ito. Maraming salamat po. Sa panahon ngayon ay napakahirap na magtiwala. Posibleng ang kaibigan mo ngayon ay magiging mortal mong kalaban kalaunan. Since ang bansang Russia ay kinikilala na isang napakalakas sa bansa, lalong-lalo na sa kanilang land force, ay nakikita na ba nila na magiging isang banta ang China sa kanila? Alam mo ba ng ilan sa mga ipinagmamalaking mga jet fighters at surface-to-air missiles na gamit na ngayon ng China ay mula sa Russia? Ang ilan sa mga ito ay ang Sukhoi 30 at Sukhoi 35S. Isa din ito sa naging problema ng China dahil ipinagbabawal ng US military ang pagbili ng China ng mga fighter jets sa Russia. As of December 2019, ilan sa mga nabili na ng China mula sa bansang Russia ay ang 10 Sukhoi Su-35. Sila lang naman ang pinakaunang bansa na agad na binili ito dahil sa ang Su-35 ay upgraded version na ng kanilang Su-27. Alam mo ba na nitong buwan pa lang ng Mayo ay ginamit na kagad ng China ang Su-35 nila upang iparamdam ang kanilang military muscle sa bansang Taiwan? Bumili din sila ng S-400 Air Defense Missile System sa bansang Russia. Ito lang naman ay ang world's top air defense system sa ngayon. Well, ang radar capability kasi nito ay kaya nang ma-detect ang mga stealth aircraft at kaya ding i-counter ang mga electronic jamming. Alam mo ba na mayroon itong 384 missiles at aabot ng hanggang 72 launchers? Kayang-kaya din itong i-track ang 300 na target ng sabay-sabay.
At kayang-kaya din itong atakin ang 36 na target ng sabay-sabay din sa bilis na 4,800 meters per second. Ganun lang naman ito kabilis. At ito ang dahilan kung bakit agad-agad ay binili ito ng China sa Russia. Alam mo ba ng isa sa estratehiya ng China ay bibili sila ng isang produkto sa isang bansa at pag-aaralan nila ito upang gumawa ng sarili nilang version. Gaya ng ginawa nila sa Shandong na isang aircraft carrier. Ang unang aircraft carrier ng China ay Liaoning at ito ay gawa sa Ukraine at nakuha nila ang blueprint nito kung kaya't nabuo nila ang Shandong. Kung kaya't ang Shandong ay upgraded version lamang ng Liaoning aircraft carrier. At ilan lamang yan sa mga combat weapons ng China na nagmula sa Russia. At ang ilan pa sa mga ito ay nagmula naman sa United States. Well, tila ang gamit na nila ngayon ay kombinasyon na ng gawa ng Russia, US, at ang kanilang self-made weapons. At para naman sa aking opinyon, ang mga malalakas sa bansa gaya ng US at Russia ay hindi nila inilalabas ang 100% ng kanilang kagamitang pandigma. At malaki ang posibilidad na may mga nagawa na silang bagong armas, ngunit hindi nila ito pinapaalam sa publiko at kahit na sa kanilang nasasakupan. Well, it remain kasi as their secret weapons. Alam mo ba na napaka-advance mag-isip ng Russia? Dahil pagbibili ng weapon ang China sa kanila, ay nakatatak na sa kanilang isipan na kokopyahin nila ito. Kaya limitado lang din ang ibinibenta nila sa China. At gaya na lamang ng ginawa ng US sa kanilang F-22 Raptor na hindi nila ito pinapayagan na makapag-export sa ibang bansa dahil siguradong kokopyahin nila ito. Mautak din talagang Russia dahil ang ibinibenta nila sa China o sa kahit anumang bansa ay magkaibang configuration sa ginagamit nila. In short, nasa 3 to 5 steps na mas powerful pa din ang ginagamit ng Russia kahit na magkapareho sila ng ginagamit ng China. At ito ang dahilan kung bakit kumpiyansa pa rin ang Russia na hindi talaga banta ang China sa kanila. Kung kaya't para sa akin ay hindi pa talaga malaking banta sa Russia ang China kung ang pagbabasehan ay ang mga kagamitan nito. At kung mapapansin mo, ay walang balita na nagsasabing may interes ang China sa pag-expand ng kanilang teritoryo sa soberenya ng Russia. At dalawa lang ang magiging posibleng dahilan nito. At ito ay baka nais lang ng China na mapanatili ang pagkakaibigan nilang dalawa. O kaya naman ay takot sila dahil sa mas malakas na bansa ang babanggain nila. Alam mo ba na ayon sa mga Russian experts, ay mataas nilang sinasabi na hindi nila nakikitang banta ang China sa kanila kahit na patuloy pa rin sila sa pagpapalakas ng kanilang military. At sinabi rin ng mga Russian expert na napakalayo ng agwat ng China sa Amerika at aabutin pa ng 100 years bago posibleng maikumpara ang China sa Amerika. Well, nanggaling na sa Russia ang mga salitang ito. At ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit hindi pa nakikita ng Russia na isang banta sa kanila ang China. At naway kapayapaan pa rin ang manaig at hindi ang pansariling interes. Nais mo bang mag-suggest ng topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang at abangan kung ito na ang next na ma-feature sa ating susunod na Kaalaman Story. Shoutout kay Ken Arca ng Batanes.
Shoutout din kay Dustin Cedric Malyari ng San Pablo, Laguna. Shoutout kay Christine May Libot ng Cagayan de Oro City. Shoutout kay John Arceo ng Pampanga. Shoutout din kay J. Mark Fahutag ng Oriental Mindoro. Shoutout kay Daniel Peligro TV ng Taguig City. Shoutout kay Jerry Coraton ng Cebu City. Shoutout kay Jeffrey Alahar ng Subic, Zambales. Shoutout kay Dominic Aquino ng Taiwan. At shoutout kay John Pats ng Indiana, USA.